Ina ang isa sa mga pinakadakilang nilalang sa mundo. At utang mo kung anuman ang meron ka sa kanila. Ina ang isa sa mga taong nilalapitan mo sa mga panahong parang gusto mo nang sumuko. Ikaw kapuso, ano ang ambag ng nanay mo sa iyo? Malaki ang role ng isang ina sa buhay ng kanyang anak. Kaya hanggat maaari, hanggat kaya ng isang ina, kailangan andyan siya para masubaybayan at magabayan ang anak niya. Nasa kamay niya ang magandang paghubog sa magiging buhay ng kanyang anak. Maaaring may mga taong hindi nakaranas na makapiling ang ina nila, o yung iba naman na ipanandalian lamang nilang nakasama. Sa mga ganitong pagkakataon, maghahanap ang anak ng isang kikilalaning ina para sa kanya humingi ng gabay at pagmamahal na hindi buong naibigay sa kanya. Ang ating kwento ngayong araw ay pinadala ng kabarangay natin na si Yana ay tungkol sa kanyang nakagisnang ina at sa kanyang totoong ina. Dalawang inang meron si Yana, sino sa kanila ang mas matimbang at mas nakarami ng ambag sa buhay niya? Sino sa kanila ang unang lalapitan ni Yana oras na tanungin siya kung kaninong anak siya? Alamin natin yan, ang kanyang kwento dito sa Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, kadugo o taong nakagisnan mo, sino ang pipiliin mo? Ako nga pala si Yana. 18 years old, isa akong ampon at proud akong sabihin ito. Hindi ako nagrebelde tulad ng iba mula nang sinabi sa akin ng nakagisnang kong ina. Itago na lang natin siya sa pangalang Elena. Nalaman kong ampon ako, 7 taong gulang pa lamang ako. Naalala ko pa yung pagdating ng kumari at inaanak ni nanay na taga-probinsya. Doon sila tumuloy sa bahay pansamantala habang ginagawa yung bahay nila. Doon ko nakaklose yung inaanak ni nanay. Noong una, mabait naman ito sa akin at madalas akong binibigyan ng candy, pero nang tumagal, nakita ko na ang totoong ugali nito. Minsan habang naglalaro kami noon sa bakuran, gusto nitong gupitan ang buhok ng manika ko. Hindi ko siya pinayagan na gawin yon, kaya nagalit ito. Nagwala ito at nilayuan ako, pero nilapitan pa rin niya ako at para mas lalo akong asarin, sinabi nitong ampun daw ako. Tinawanan ko lamang ito at muling nilayuan, pero sinundan niya akong muli at sinabing totoo raw na ampun ako dahil yon ang sinabi ng mama niya sa kanya. Muli ko siyang tinawanan kahit sa totoo lang ay kumakabog na noon ang dibdib ko sa takot. Hindi ko yon sinabi kay nanay habang andon yung mag-ina. Noong nakaalis na sila ay tinanong ko kung totoo bang ampun ako. Oo agad ang naging sagot nito. Hindi ko alam, pero imbes na umiyak, magalit o magtampo ay mas naramdaman ko na gumaan ang loob ko dahil nalaman ko na ang totoo. Nagulat nga si nanay dahil niyakap ko na lamang ito after sabihin sa akin ang totoo. Hindi nito inaasahan na magiging ayos lang ang pagtanggap ko sa katotohanan. Lalo't bata pa ako at marami pa akong hindi maintindihan noon. Noong binalikan ko nga ang eksenang yon sa buhay ko ay naisip ko, kaya siguro ayos lang sa akin na nalaman kong ampun ako dahil hindi naman nagkulang si nanay sa akin. Naisip ko na napakaswerte ko ngang napunta ako sa kanya, kaya wala nang ibang dahilan para magalit o magtanong pa. Habang lumalaki noon, Papa Dudut, ay inaasahan ng lahat na hanapin ko ang totoong ina ko. Natawa na lamang ako dahil para bang ginagaya nila ang buhay ko sa mga TV show na napapanood nila kung saan ay kailangang hanapin ng ampon ang totoong magulang nito. Nasanay na ako sa pagdaan ng panahon na walang ibang sinasalubong sa akin ang mga tao kundi ang mga katanungan sa kung bakit hindi ko pa rin hinahanap yung totoong nanay ko. Isa lang naman ang naging sagot ko sa kanila. Kontento ako sa piling ng nakagisnang kong ina. Bakit pa ako maghahanap ng iba?
Bukod sa mga taong palatanong kung hahanapin ko ba ang totoong ina ko, andyan din si nanay na maraming tinatanong sa akin noon. Madalas nga itong nagugulat sa mga tanong niya noon tungkol sa posibilidad na makaharap ko ang totoo kong ina. Masyado itong naging komportable na magtanong dahil alam niyang wala ng kaso sa akin kung ampun ako. Tulad na lamang noong minsan kumakain kaming dalawa. Dumating kasi ang unang sahod ko at nanlibre ako. Nagkatawanan pa kami noong una tapos bigla na lang sumegway sa totoo kong ina. Sumakit po yun dyan ko talaga sa kakatawa kanina, Nay. Kapag nakita mo kaya yung totoo mong nanay, matatawa ka pa ba? Talagang nailusot mo yan, Nay, ha? Nagtatanong lang naman, anak. Baka kasi ngayon makakuha na ako ng sagot. Kasi wala naman akong dapat isagot pa. Para may closure na rin yung mga nagtatanong. Closure nila o closure nyo? Ay, syempre kasama na ako ron. O anak, paano nga? Paanong ano? Paano kung isang araw makita kayo uli ng totoo mong nanay? Ano pong magkita ulit? Baby pa po ako nung inabot niya ako sa inyo. Hindi po counted yun na pagkikita. O sige ha, hindi naman diretso ang mga sagot mo. Sige lang, sa susunod, uulitin ko na lang tong mga tanong ko. Ay, kapag ba sumagot na ako, titigilan niyo na ako sa mga paambush yung tanong tungkol dyan sa totoong nanay ko? Oo naman. Anak, gusto ko lang kasi talagang malaman kung ano yung nararamdaman mo. Nay, okay naman po ako. Wala namang nagbago kahit nung hindi ko pa alam. Masaya ako sa inyo. Kontento na ako na ikaw ang nanay ko. Paano kung bumalik siya? Siya? Yung totoo kong nanay? Ano naman ngayon? Siyempre, iba pa rin yung lukso ng dugo kapag nagkita na kayo. Nay, nagja-jump rope ang dugo ko kapag ikaw ang kaharap ko. Hindi ko na kailangang paluksuin pa sa totoo kong nanay. Ikaw talaga ang pilosopo mo. Kasi kayo namimilit kayo kung ano yung dapat kong maramdaman para dyan sa totoo kong nanay. Parang ang lagay Gusto niyo akong bumalik sa kanya. Kahit naman ayaw ko, wala naman akong magagawa kung gusto mo. Siyempre ayoko. Ano ka ba naman, Nay? Ikaw yung nanay ko. Nakagisnan. Di ka na malagi sa matres ko kaya hindi ako yung totoong nanay mo. Pero kayo yung nagparamdam sa akin kung paano magkaroon ng ina. Pero siya yung totoo. Alam ko po at hindi ko yun basihan para bumalik sa kanya. Ang totoo para sa akin, yung andito, yung kasama ko, kayo. Wala kasi akong magiging laban, anak, kung sakaling kunin na niya yung karapatan niya bilang totoong nanay mo. Nasa tamang edad na po ako. May karapatan din naman po ako kung sino yung pipiliin kong samahan, di po ba? Hayaan nyo at aaralin ko pa yung mga dapat kong aralin sa batas. Huwag lang ako mapunta sa kanya. Mahal na mahal kita. Tandaan mo yan. Yan din naman ang dahilan ko kung bakit hanggat maaari hindi ko sinasagot ang lahat ng mga tanong nyo. Bakit naman? Kasi ayoko masaktan kayo kapag napag-uusapan natin yung chance na bumalik yung totoong nanay ko. Ayos lang naman ako. Paano yan? Lumuksong dugo ko at ramdam ko na nagsisinungaling kayo. Nay, kayo ang kikilalanin ko araw-araw. Hay, ang drama-drama naman masyado ng usapang to. Kumain na nga lang tayo. Milet ang pangalan ng totoo kong ina. 17 anyos lamang ito nang nabuntis ng hindi sinasadya. Ninang nito si Nanay Elena at nakaklose na parabang totoo silang magkadugo. Kaya noong nabuntis siya ng kanyang boyfriend, ang Nanay Elena ang una nitong nilapitan. Nagpatulong ito para raw ilaglag ako dahil alam niyang
makakagalitan siya ng kanyang magulang kapag nalaman na buntis nga ito. Malaki ang inaasahan noon ng magulang niya sa kanya. Ginapang nila ang pag-aaral nito para kung nakapagtapos na ito ay siya naman ang magpapaaral sa kanyang mga nakababatang kapatid. Yun nga lang ay nabuntis ito at posibleng ito ang maging dahilan para hindi niya matupad ang gusto ng magulang niya. Doon na ito nang hingi ng tulong kay Nanay Elena. Hindi naman tinulungan ni Nanay Elena na ipalaglag ako bilang sagradong Katoliko ay tutol doon si Nanay Elena sa gusto niya. Sinabi nito na tumira muna ito sa kanya habang nagbubuntis. Nagsabi si Nanay Elena na siya ang kakausap sa magulang ng totoo kong ina. Nagsabi ito na gagawa siya ng dahilan para lang mailusot na tumira ang totoo kong ina kay Nanay Elena. Napapayag naman nila ang magulang niya at doon na ito nagsimulang tumira kay Nanay Elena. Ang naging plano nila kapag naipanganak na ako ay ibibigay na ako kay Nanay Elena. Walang asawa o pamilya si Nanay Elena kaya napapayag ito na ibigay ako sa kanya. Nang pinanganak na ako ay iniwanan na ako kaagad kay Nanay Elena. Nagsabi ang totoo kong ina na hindi na ako babalikan pa at hahayaan na si Nanay Elena ang magpalaki sa akin. Mula noon ay hindi na siya nakita pa ni Nanay Elena. Naging kampante naman si Nanay Elena na hindi na ako babalikan pa ng totoo kong ina. Saka lang naman ito nakakaramdam ng takot noong malaman ko ang totoo na ampun lamang ako. Kaya sa paglipas noon ng mga taon ay lagi akong tinatanong ni Nanay Elena kung sakaling babalik pa ako sa totoo kong ina. Kung sakali mang bawiin ako. Kahit laging hindi ang sagot ko, hindi pa rin ito nakampante, Papa Dudut. Lagi niyang sinasabi sa akin noon na posibleng bumalik ang totoo kong ina. Tinawanan ko na lamang yung takot na yon pero sa huli, lahat ng takot niya ay biglang nagkatotoo. Yana, anak. Kanina pa kita hinihintay. Sorry, Nay, ha. Napasarap kasi ng kwentuhan kay Alex eh. Alam mo naman yung best friend ko na yon. Hindi mapirmi ang dila, kakadaldal. Halika rito sa kusina at dito tayo maupo. Pag-uusapan po ba natin yung lulutuin natin bukas? Teka, may gusto akong… Pag-usapan natin yung tungkol sa totoo mong nanay, si Milet. Yan na naman, Nay eh. Kakarating ko pa lang, yan na kagad ang bungad nyo. Hindi nyo man lang hinintay na makapagbihis ako o maibaba ko man lang tumbag ko. Sorry anak, pero kailangan mo na kasing malaman to. Hindi po ba pwedeng ipagpabukas na lang yan? Ang ganda-ganda ng mood ko ngayon eh, tapos bigla nyong papadilimin. Hindi ko naman sinasadyang masira ang mood mo, anak. Sobrang importante lang kasi to at kailangan mo lang talagang malaman. Ay, gusto niyo na naman bang magtanong kung paano kung isang araw bumalik siya, bla 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 bla? Hindi. Hindi po ang sagot ko sa mga paulit-ulit na tanong na yan, Nay. Anak, nagbalik na siya. Ha? Tinawagan ako kanina ni Milet at sinabing nandito na siya uli sa Pilipinas. Oh, umalis pala siya ng bansa. Ngayong bumalik na siya, gusto sana niya na magkita kayo. Ay, wala akong time. Sorry. Kapit tayo, Nay. Anak, wag naman sanang ganyan. Ano po bang wag naman ganito? Nanay mo pa rin yun. Kayo ang nanay ko. Huwag niyo na pong dagdagan pa ng isa. Okay na ako sa inyo. Siya ang totoo. Pero kayo ang nakasama ko. Ay, nagsabi rin siya na gusto ka na niyang kunin. Wow! Kunin? Parang imposible naman mangyari yun, Nay. At pumayag ako. Pumayag? Alam mong wala akong karapatan sa'yo. At yung karapatan kong mamili kung sasama ba ako sa kanya o hindi, naisip niyo po ba yun? Huwag mo sanang masamain pero wala na rin kasi kung magawa eh. Gusto ka na niyang makasama. Gusto kang makilala at maging kanya. Ano bang maging sa kanya? Binitiwan na niya ang lahat ng karapatan niyang maging ina mula nung iniwan niya ako sa inyo. Kaya hindi ako sa kanya. Hindi ako magiging sa kanya.
Pupunta siya rito sa susunod na buwan pag naayos na niya lahat ng kailangan niya para sa itatayo niyang negosyo. At aalis ako para hindi ko siya makaharap. Anak naman. Huwag niyong ipilit sa akin, Nay. Kailangan mo siyang makilala. At kailangan niyo rin makinig sa akin pag sinabi ko sa inyo na ayoko. Pakinggan niyo naman ako. Sana alamin niyo naman muna kung komportable ba ako sa gusto niyo o hindi. Yana! Hindi ako tuta, Nay. Hindi ako tuta. Yon ang unang beses na nagalit ako kay Nanay Papadudut. Hindi ko siya naintindihan kung bakit kailangan niyang pumayag na kitain at samahan ko ang totoo kong ina. Nainis ako na para bang gamit lamang ako sa bahay na pwedeng ibalik pagkatapos hiramin. Hindi niya naintindihan na nasaktan ako na para lang akong plancha na iaabot niya kapag kailangan na ako ng iba. Naisip ko na ganun lang ba ako kadaling iabot sa iba. Kapag may kukuha ng iba, ibibigay na lamang ako kaagad. Hindi ba niya ako minahal? Hindi ba niya ako itinuring na anak kahit kailan? Ito yung mga tanong na paulit-ulit na nagpasakit ng ulo ko dahil hindi ko talaga maunawaan kung bakit yun nagawa ni Nanay Elena sa akin. Inakala kong matatag na ang relasyon at pundasyon namin ni Nanay Elena. Inakala kong para kaming nasa teleserye o pelikula, yung tipong ilalaban niya ako hanggang sa patayan. Huwag lamang akong mapunta sa taong nag-abandona sa akin. Hindi naman niya yon ginawa pala. Naramdaman ko yung kirot nung sinabi niyang kailangan ko nang bumalik sa totoo kong ina. Hindi ba niya naiintindihan na siya na ang ina ko? Hindi ba niya naiintindihan na hindi ako interesadong makilala ang babaeng nagluwal sa akin? Hindi na ako naging komportable na kaharap ang Nanay Elena. Hindi pa rin kami naging okay mula noong sinabi nito ang tungkol sa totoo kong ina. Paunti-unti naman ay sinusubukan niyang lapitan ako at na-appreciate ko naman yon. Hindi rin naman ako sanay na magtanim ng galit sa kanya dahil mahal na mahal ko siya. Yun nga lang ay hindi ko matanggal sa isipan ko noon yung araw na darating na ang totoo kong ina. Hindi ko nga pinaghandaan yon dahil wala naman akong plano talagang harapin siya. Hindi na nga muling binanggit pa ni Nanay yung tungkol sa pagdating ng totoo kong ina na si Milet. Mas komportable akong tawagin siyang Milet kesa sa Nanay dahil para sa akin, si Nanay Elena lamang ang ina ko at siya lang ang may karapatan na tawagin ito. Sa pagdaan ng mga araw ay nakalimutan ko na yung planong pagpunta ni Milet sa bahay. Naging busy na rin po ako sa school kaya kahit papaano ay nakalimutan ko na yung sinasabi ni Nanay Elena tungkol sa kanya. Yon ang naging mali ko. Dapat pala ay tinandaan ko yung pagbabalik niya para nakapaghanda ako. Isang araw ay nagulat na lamang ako nang madatnan siyang nasa bahay at kausap na si Nanay Elena. Pag-check ko ng kalendaryo ko ay hindi pa naman yon ang plano niyang pagpunta. Napaaga ito ng pagdating at doon ko naramdaman ang pagkataranta at pagkainis. Naalala ko nakakatapos lang ng exams nung nakauwi ako sa bahay. Doon pa lang sa pintuang nakasara ay narinig ko ng malakas na usapan nila Nanay Elena at Milet. Napakalakas ng boses ni Milet at hindi muna ako pumasok noon dahil hindi ko alam kung tatakbo ba ako o magtatago dahil ayoko siyang harapin noon. Pinalipas ko muna ang ilang minuto ng kanilang pag-uusap bago ako nagpasyang pumasok sa loob ng bahay. Ay naku, kaya yung mga paa ko, Ninang, sobrang daming kalyo. Binahayan na ng 100 kalyo kakagala. Ay, ang swerte mo naman at nakakapunta ka sa iba't ibang bansa. Samantalang ako, eto, bahay at palengke lang ang nadadayo. Ninang, subukan mo kahit out of town lang. Para naman ma-relax ka. Hindi naman pwedeng dito ka lang nabuburo sa bahay, no? Ay, paano ko ba magagawa yon? Eh di naman sapat ang perang nasa bulsa ko. Ipon lang ang sandata at syempre, negosyo.
tingnan mo ko. Kakanegosyo ko marami na akong nadalaw na lugar. Hindi lang isang beses akong nakapunta ng Australia, ha? Yung Canada naman kahit nakapikit na ako, memoryado ko na yung bawat kanto. Kilala na nga ata ako ng lahat ng tao ron eh. Mabuti naman at nagagawa mo na yung mga hinihiling mo dati. Nung nene ka pa, lagi mong sinasabi sa akin na gusto mong mag-around the world ba yun? Opo. Kaya nga sinabi mo sa akin na magagawa mo yun kapag wala kang kargang bata. Naalala niyo pa pala yun? 7 buwan na nun yung tiyan mo nung sinabi mo sa akin na bukod sa pagtulong mo sa pamilya mo, gusto mo ring mangibang bansa. Di lang para magtrabaho, kundi para mapasyalan yung mga nakikita mo lang sa internet dati. At nagawa ko na. Napakalaki ng utang na loob ko sa'yo sa ginawa mo sa akin, Inang. Habang buhay ako magpapasalamat. Ay, Yana! Mabuti at dumating ka na. May natira pa po bang ulam, Nay? Bumili Bumili ako ng pagkain, Yana. Yana, siya si Milet. Wala ba yung luto mo na lang, Nay? Ay, hindi kasi ako nakapagluto. Saka nagpresenta naman si Milet. Ang totoo mo... Magbubukas na lang po ako ng delata. Yana, ikaw na ba talaga yan? Bakit? May iba ka pa bang Yana na hinahanap? Yana! Nagtatanong lang po, Nay. Baka kasi may iba pang Yana na kailangan. Willing naman akong tumulong maghanap. Pasensya na sa tanong ko. Hindi ko lang din kasi napaghandaan kung ano yung dapat kong sabihin sa'yo. Anak, sana pala nanood muna ako ng mga pelikulang may tema tungkol sa mga pinaampong anak. Dahil sa mga hindi handang maging ina, kaya may mga ganyang klasing mga pelikula. Yana, ano ba? Tama naman siya, Ninang. Mag-sorry ka, Yana. Hindi tama yung ganyang pananalita, ha? At sa nanay mo pa mismo. Bakit po, Nay? Hindi ko naman po kayo pinagsalitaan ng mali Hindi sa akin. Sa totoo mong ina, kay Milet. Wala ba talaga kayong hinandang ulam, Nay? Nay Elena? Yana, nakikinig ka ba? Kung wala, bibili muna ako sa labas. Kanina pa po ako gutom Meron naman akong binili dyan. Pagtsagaan mo na lang. Nay, lalabas muna ako ha. Hindi ko napaghandaan ang reaksyon niya, Milet. Sorry. Tama rin siguro yung naging reaksyon niya, Ninang. Mahirap din naman kasing paghandaan tong ganitong pagkikita. Hayaan mo't pagbalik, kakausapin ko yung batang yan. Pakalmahin niyo muna. Sa ganyang edad, hindi magandang pabugso-bugsong kausapin sila. Ay, hindi ko na alam. Hindi ko na talaga alam. Nagpunta ako sa mall para makalayo kina Nanay at Milet. Hindi naman talaga ako gutom noon at gusto ko lang talagang hindi kami mapunta sa usapang mag-ina. Nagpaikot-ikot lamang ako noon sa mall at wala akong naging klarong plano sa gagawin ko. Basta gusto ko lang noon na huwag munang umuwi. Hinintay ko hanggang magsara ang mall at saka nagbiyahe na papunta sa bahay. Diskumpiyado pa rin ako dahil baka andun pa si Milet. Kaya naman muli ako naglakad-lakad sa barangay namin. Bandang 12:00 na ng hating gabi nang magpasya akong umuwi na. Dahan-dahan akong pumasok sa loob ng bahay noon at wala na si Milet at nakapatay na ang mga ilaw sa bahay kaya inaasahan kong tulog na rin si Nanay. Pumasok na ako sa kwarto ko noon at nagbihis. Sinigurado kong hindi ako makagagawa ng ingay para hindi magising si Nanay. Sa mga ganong oras alam kong tulog na ito. Madalas pero mabilis lang din itong magising sa kaunting ingay. Kaya naman nagdahan-dahan ako sa bawat galaw ko. Hindi ko kasi alam kung ano ang sasabihin sa kanya noon kapag nagising na siya. Naisip kong hindi ako nito titigilan sa inasta ko noong nakaharap ko na si Milet. Tama naman ang naging hinala ko.
Noong nasagi ko kasi ang libro na nakapatong sa bedside table ko ay nagising ito at agad akong pinuntahan sa kwarto ko. Ano ba? Buisit naman oh. Alam kong kanina ka pa dumating. Nagising ko po ba kayo? Kanina pa ako gising, hinihintay kita. Nandito na po ako. Pwede na kayo matulog, Nay. Kailangan nating mag-usap. Nay, baka pwedeng sa susunod na araw na lang. Pagod na pa ako kalalakad kanina eh. Sinong may kasalanan? Ikaw naman tong may gustong umalis para maglakad-lakad pa. Gusto ko lang pong makalayo sa inyo. Makalayo sa amin? Damay ako? Bakit naman po hindi? Kayo tong namilit na ipamigay ako kay Milet. Hindi kita pinamimigay. Binabawi ka na sa akin. Wala naman akong magawa. Meron kayong pwedeng gawin. Ayaw nyo lang. Hindi nyo na siguro ako mahal. Hindi nyo na siguro gustong alagaan ako o ituring na anak. Saan naman ang gagaling yan, ha? Kasi parang kating-kati kayo na iabot ako sa kanya eh. Dahil siya ang may karapatan sa'yo. Hindi ako. May karapatan rin kayo dahil kayo ang nagpalaki sa akin. Pero hindi ako ang totoong nanay mo. Iikot na naman tayo sa argumento na yan, Nay. Kasi parang hindi mo maintindihan yung nangyayari eh. Hindi ko talaga maintindihan kasi ang ayos-ayos na ng buhay natin. Tapos pababalikin niyo pa siya? Siya ang nagkusang bumalik. Pero may choice kayo para hindi siya pagbuksan ng pinto. Anak, talaga bang ganyan na lang? Talaga bang hindi mo siya kayang tanggapin? Ilang beses niyo nang tinanong sa akin yan dati. Akala ko klaro na sa inyo na hindi nga po. Ito na yung realidad mo. Nandito na siya, bumalik na siya. Wala po akong pakialam kung bumalik siya. Hindi ibig sabihin nun babalik na rin ako sa kanya. Yana, alam ko mahirap. Alam niyo naman pala eh. Pero bakit kung umasta kayo, akala niyo napakadali lang nito sa akin? Akala mo ba madali rin ito sa akin? Durog na durog ang puso ko nung nakatanggap ako ng tawag sa kanya. Lalo na nung sinabi niyang gusto kanyang makilala, makasama, makuha. Pwede niyo naman kasing ibaba na lang yung tawag at wag na siyang harapin pa. Pinapasok niyo pa siya rito sa bahay. Wala akong choice. Ayaw niyo lang gawing choice yung layuan siya. Yung iwasan siya. Balang araw, maiintindihan mo rin to lahat. Ayokong dumating yung araw na maiintindihan ko lahat. Bigyan mo ng chance na makilala si Milet. Mabuti naman siyang tao. Mabuting tao? Kailan naging mabuti ang ipamigay ang anak niya? Wala lang siyang ibang choice noon. Komplikado ang sitwasyon niya. At ang bitawan ako ang solusyon sa lahat. Hindi naman sa ganun, anak. Hindi po, Nay. Ganon na ganon po yun. Huwag niyo nang ipagtanggol ang walang kwentang Milet na yan. Huwag niyo nang pabanguhin ang maantot na pangalan ng babaeng yan dahil habang buhay, magiging masangsang yung pangalan na yan para sa akin. Yana! Huwag niyo nang ipilit sa akin na tanggapin niyang pangaamo niya dahil baka makagat ko lang ang kamay niya. Anak naman! Ayoko maging parte ng buhay ko ang Milet na yan kahit pa… Tumahimik ka! Tumahimik ka! Hindi kita pinalaking ganyan para maging bastos lang! Hindi man siyang nakasama mong ina pero tandaan mo! Kung hindi dahil sa kanya, wala ka ngayon! Kung hindi dahil sa kanya, hindi tayo magkasama ngayon! Kung hindi dahil sa kanya, hindi tayo magkakagulo ngayon! Alam kong naging komplikado na ang lahat mula nang bumalik siya, pero sana, anak! Anak, sana naman maging makatao ka sa kanya! Bigyan mo siya ng chance dahil bilang isang ina, masakit na hindi ka respetuhin at kilalanin ang sarili mong anak! Sapat na sa akin lahat ng nalaman ko tungkol sa kanya dati. Hindi ko na siya kailangang kilalanin pa. Bilang inang nagpalaki sa'yo, inuutusan kitang kilalanin mo pa siya! Nay! Bilang nagpalaki sa'yo, sumunod ka! Nanakit ang dibdib ko sa paninigaw ni nanay sa akin.
Yun ang unang beses na sinagawan ako nito dahil kay Milet. Naiyak na lamang ako nang nakalabas na siya ng kwarto. Galit na galit ako noon kay Milet dahil para bang sinira niya ang magandang relasyon namin ni Nanay Elena, Papa Dudut. Aminado akong nagtago ako ng galit sa totoo kong ina. Hindi ko yun sinabi kay Nanay Elena dahil ma-pride ako. Sinabi ko sa kanya na ayos lang na pinampun ako ng totoo kong ina, pero sa totoo lang ay durog na durog ako mula nang nalaman ko yon. Nilihim ko ang totoo kong nararamdaman noon dahil ayokong mapagsabihan pa ni Nanay Elena. Pero nang panahong yon ay handa na akong ilabas ang totoong emosyon ko. Wala na ako naging choice kundi ang sundin ang sinabi ni Nanay Elena. Noong sinubukan ko pa nga siyang kontrahin ay hindi ako nito inimik at iniwasan ako. Hindi ko gustong magalit si Nanay Elena sa akin, Papa Dudut. Kaya ako napilitang lapitan ang totoo kong ina. Napagpasyahan nilang dalawa na mas mabuti na doon ako tumira kay Milet para mas mapadali ang proseso ng pagkilala namin sa isa't isa. Gusto ko pa sanang kumontra noon pero naramdaman kong magagalit lamang lalo si Nanay Elena. Yun na marahil ang pinakapangit na nangyari sa buhay ko. Ang pagbabalik ng totoo kong ina. Napag-usapan na nga ang pagtira ko kay Milet at hindi na ako hinarap ni Nanay Elena noong time na sinundo ako ni Milet. Naramdaman ko naman na masama rin ang loob niya. Pero mas masama ang loob ko na hindi man lang siya na nakausap o nayakap man lang bago ako umalis. Pinigilan kong umiyak noon habang nasa taxi kami ni Milet. Hindi muna ako nito kinausap dahil tinatansya pa ako nito. Panay lang ang tingin ko noon sa cellphone ko para maaliw ako at makalimutan kong saglit ang sakit na nararamdaman ko sa pagkawalay ko kay Nanay Elena. Makalipas lamang ang halos 40 minuto ay nakarating na kami sa kondo na inuupahan ni Milet. Hindi ako halos nakatulog ng maayos ng ilang gabi sa ibang bahay, Papa Dudut. Hindi rin ako nakakain ng maayos at panay lang ang iyak ko noon. Hindi ko alam kung paano ako masasanay noon sa ganong sitwasyon. Nawala na ang Nanay Elena ko sa tabi ko. Sinubukan namang makipaglapit sa akin ni Milet, Papa Dudut, pero lagi itong bigo. Hindi kami nagtutugbang pareho kaya nahirapan kaming makipag-usap sa isa't isa. Siguro dahil na rin sa hindi ko siya talaga feel kasama noon. Siguro dala na rin yon ng tinatago kong galit sa kanya. Masyadong masalita at makwento itong si Milet. Naramdaman ko rin ang kayabangan nito kaya hindi ako naging komportableng kausap siya lagi. Tuwing nasa hapagkainan na nga, lagi kaming nakakapag-usap noon at madalas pa ay puro tungkol sa sarili niya ang binibida niya. Kaya mas lalo akong nagtatago ng mga salita ko. Tulad na lamang noong isang tanghali na magkaharap kami habang pinagsasaluhan ang in-order nitong tapa. Hindi siya marunong magluto kaya mula nang tumira ako doon, panay lang ang order nito at kadalasan ay puro sa fast food pa. Namiss ko tuloy si Nanay Elena at ang masasarap na luto niya. Naku! Basa na naman tong pagkakaluto ko ng kanin. Sa susunod nga isasama ko ng kanin sa o-ordering ko. Ipaalala mo ha? Okay. Nakalimutan ko na kasi kung paano magsaing ng kanin. Huling saing ko nung after ko manganak sa'yo. Okay po. Sa ibang bansa kasi, hindi naman mahilig sa kanin. Tayong mga Pinoy at ibang Asian countries lang. Hindi naman ako mahilig gumala sa Asia eh. Puro Europe ako, ganyan o kaya Australia. Nasanay ako na puro mashed potato kaya buttered veggies lang talaga. Ewan ko ba sa mga Pinoy? Kung bakit ang hilig sa kanin mas masarap naman yung patatas, no? Tsaka alam mo sa ibang bansa, mahal ang bigas. Kapag gusto mo talaga magbigas, kailangan mo pandayuhin yung mga Pinoy convenience stores doon. Madalas, malalayo yung mga yon sa area ko, kaya ayun, bye-bye kanin na lang. Hindi ka kawalan. Gets naman po.
Tsaka anak, Yana, mas nakakaganda ng katawan kapag walang kanin. Tignan mo ang katawan ko. Sexy pa rin dahil hindi ko ginagawang hobby ang pagkain ng kanin. Dapat ganun ka rin. Ayos lang naman po ako kahit magkabilbil ako. Ay naku, sinasabi mo lang yan ngayon dahil bata ka pa. Kapag nagkaedad ka na, naku, magsisisi ka dahil hindi ganun kadali magpaalis ng bilbil sa katawan. Mag-diet-diet ka na rin, ha? Sa susunod wag na tayo magkakanin. Gusto ko po ng kanin. Sanayin mo nang wala kasi plano ko sana wag na nga tayo mag-rice. Para ma-feel mo yung buhay Europe. Dahil lang walang kanin? Oo! Tsaka sayang naman yung mga ipapamana kong damit sa'yo na puro nabili ko sa ibang bansa. Branded at madalas suot ng mga artista. Hindi po ako mahilig sa damit. Ay mula ngayon dapat mahilig ka na. Marami ako ipapaampon sa'yo ng mga damit dyan. Ang hilig niyo po talagang magpaampon, ano? Kapag ayaw niyo, ibibigay niyo na lang. Hindi naman sa ganun. Mali lang talaga yung salitang nagamit ko. Tama naman po yung ampon na salita. Ampon, pinamimigay. Mahilig kayong magpamigay. Alam mo, sige, magkakanin pa rin tayo lagi. Aaralin ko na sa internet yung tamang pagsasaing para hindi naman ako mapahiya sa'yo. Tanong niyo na lang po kay Nanay Elena kung paano. Magaling yun. Ay, oo! The best ang pagluluto ni Ninang Elena. Wala akong masabi. Magaling talaga yun. Wala rin po akong masabi sa pagiging mabuting nanay niya. Hayaan mo. At bibigyan ko siya ng medal para dyan. Tara, kain na tayo. Pwede po bang sa kwarto na lang ako kumain? O bakit naman dun pa? Ang luwag-luwag nito. Mas tahimik po kasi doon. Sanay po kasi ako sa tahimik. Ayaw mo bang nagkukwento ako? Tahimik po sa kwarto. Sanay po ako sa tahimik. Alam ko naman na sinusubukan noon ni Milet na maging close sa akin. Yun nga lang mas napapalayo ako sa kanya dahil sa sapilitan nitong paglapit sa akin. Bukod pa doon ay naiinis din ako dahil ni minsan ay hindi ko siya narinig na nagsabi ng sorry dahil pinaampun niya ako. Lagi ko lang naririnig sa kanya noon kung gaano naging exciting ang buhay niya mula nang umasenso siya at nakaalis ng Pilipinas. Naisip ko tuloy na naging successful siya dahil nawala ako sa buhay niya. At napakasakit noon na isipin. Hindi ko yon sinabi sa kanya dahil sigurado akong magtutunog, mapakla lamang ang sagot nito sa akin kung bakit parang masaya ito. Nawala ako sa buhay niya. Binaliwala ko ang lahat ng efforts nito na makipaglapit sa akin dahil mukha naman itong hindi nakukonsensya sa pamimigay sa akin. Naramdaman niya siguro na hindi ako interesado pero namimilit itong panghimasukan ang buhay ko. Namilit itong baguhin ang mga nakasanayan ko. Marahil ito ang paraan niya para makapagsimula ako ng bagong buhay kasama siya. Sorry na lang siya. Yan ang naisip ko. Hindi niya basta-bastang mababago ang buhay ko. Dahil lang sa pagdating niya. Minsan nag-decide ito ng isang bagay na hindi man lang ako kinukonsulta kung ayos lang ba sa akin. Nasa sala ako noon at nagbabasa ng libro nang lapitan niya ako para kausapin. Yana! May good news ako sa'yo. Ano po yun? Teka nga, ibaba mo muna yung libro mo. Mag-focus ka sa sasabihin ko. Mahaba po ba yung sasabihin nyo? Kailangan ko kasing matapos ng binabasa ko para sa book report ko eh. Hindi mo na kailangan gawin yung book report mo. Pag hindi ko po ito pinasa, babagsak ako. Hindi mo na nga kailangan kasi ita-transfer na kita sa bagong school. Bagong school? Hindi ka na magtitiis pa sa public school. Sa private school na kita ililipat. May mga nakausap na ako para tulungan ako sa proseso. Alam na po ba ito ni Nanay? Tsaka ako nasasabihin kapag naayos na lahat. Ang importante, bago mo makalahati ang school year, makatransfer ka na. Bakit po hindi to alam ni Nanay? Bakit pa niya kailangan malaman? Ako naman to magpapaaral sa'yo. Pero nanay ko po siya. Siya yung nag-enroll sa akin sa school ko ngayon. Nanay mo rin ako.
At mas may karapatan ako kung saang school kita ipapasok. Sana man lang tinanong niyo muna ako kung gusto ko bang pumasok dyan sa eskwelahan na sinasabi niyo. Aba, sino bang ayaw makapasok sa private school? Ako po, ako. Final na ang desisyon ko, anak. Mas makakabuti kung doon ka mag-aaral. Hindi, ayoko. O sige, ganito na lang. Pwede mong tapusin tong school year na to sa public school na yan, tapos lilipat ka na. Okay na? Hindi pa rin okay. Hindi! Huwag ka na nga makipagtalo, anak. Huwag niyo nga akong tawaging anak. At anong gusto mong itawag ko sa'yo? Kidney? Bag? Wallet? Basura! Yun na lang ang itawag niyo sa akin dahil yun naman ang turing niyo sa akin eh. Madali niyo lang akong dinispatcha dahil sa tingin niyo, pampabaho lang ako sa buhay niyo. Saan naman ang galing yan? Sa lahat-lahat! Alam mo, Yana, sa tingin ko emosyonal ka lang ngayon. Kaya sa tingin ko mas makakabuti kung magpakalma ka muna tsaka tayo mag-usap. Para malaman mo na para sa'yo tong ginagawa ko. Alam niyo talaga ang makakabuti para sa akin, ha? Hindi ko gusto yung tono mo. Bigla-bigla kang darating sa buhay ko tapos guguluhin mo. Kasi ano? Kasi iniisip mong alam mo kung ano makakabuti para sa akin? Alam niyo kung ano yung makakabuti sa akin? Yung hindi na lang kayo bumalik! Yung hinayaan niyo na lang na manahimik ang buhay ko sa piling ni nanay! O hindi naman kaya pinalaglag niyo na lang ako! Kung makapagsalita ka, akala mo alam mo lahat? Kung makapagsalita ka, parang wala kang utang na loob sa akin? Wala naman talaga eh! Niluwal mo lang ako! At si Nanay Elena na ang umako ng responsibilidad na dapat sa'yo! Bata ka pa para maintindihan ang sitwasyon ko. Kaya na ng utak kong umintindi! Huwag mo akong maliitin! Huwag mo ring mamaliitin ang kagustuhan ko maging mabuting ina sa'yo ngayon. Pagod na akong sumingit sa buhay niyo ng Nanay Elena mo. Pagod na! Pagod na akong pagsarhan mo ng pintuan. Pagod na ako na hindi mo ako pinapadaan sa buhay mo. Kung pagod ka, mas lalo ako! Pagod na ako makinig sa mga kayabangan mo! Sa mga... Kung pagod ka na, sige, umalis ka na! Oo! Aalis talaga ako! Anak, sorry. Naglakad ako pa uwi sa bahay ni Nanay Elena dahil wala akong nakuha kahit na 5 noong iniwanan ko ang kondo ni Milet. Kahit yung mga damit ko ay wala na akong planong balikan yon. Ang gusto ko lang dati ay makaalis na at makabalik na sa dati kong buhay sa piling ni Nanay Elena. Nang nakarating ako sa bahay, kumatok ako at pinagbuksan ako ni Nanay Elena. Nagyakapan kaming pareho at sabay na naiyak. Pinaghanda ako nito ng tubig para mahimasmasan ako sa pagod at galit. Sinabi ko sa kanya lahat ng nangyari. Inaasahan ko noon na kakampihan niya ako pero nagalit ito sa akin. Nagulat ako at nasaktan pero pinaliwanag nito sa akin kung bakit. Pinaintindi ni Nanay Elena sa akin na mali ang ginawa kong pagsasara ng tsansa para makilala pa si Milet. Nakonsensya ako dahil tama naman si Nanay. Maayos niyang naipaliwanag sa akin ang lahat. Hindi ko nga binigyan ng tsansa si Milet na makilala pero masyado ko na siyang hinusgahan. Yun nga lang nakiusap ako kay Nanay Elena na huwag na lang sana akong babalik pa kay Milet pero naging matigas si Nanay at sinabing kailangan kong bumalik sa totoo kong ina kung gusto ko siyang makilala pa. Bago gumabi ay hinatid ako ni Nanay Elena sa kondo ni Milet. Niyakap ako ni Milet at saka humingi ng sorry sa naging away namin. Umuwi na noon si Nanay Elena noong napansin niyang ayos na kaming dalawa ni Milet, ni Nanay Milet. Sinunod ko ang sinabi ni Nanay Elena, Papa Dudut. Oras na noon para bigyan ko ng tsansang maging ina sa akin si Nanay Milet. Labag man sa kalooban ko noon ay kinaya kong harapin siya at tanggapin ang pagmamahal na ino-offer niya. Hindi pa rin ako noon okay dahil hindi ko nga tanggap na pinamigay lamang niya ako. Pero unti-unti ay sinubukan kong tanggalin yung galit. Naisip ko kasi na ako rin naman ang mahihirapan sa galit na yon sa puso ko at ayoko ng pakiramdam na yon.
Hindi naging madali ang proseso ng pagtanggap ng bagong ina sa buhay ko. Ipinagdasal ko na lamang talaga na sana ay maging enough yung effort ko para maiparamdam kay Nanay Milet na handa na akong kilalanin pa siya bilang totoo kong ina. Madalas kaming gumagalang dalawa noon para mapuwersa kaming magbonding na dalawa. Napansin kasi nito na mahilig lamang ako noon na magkulong sa kwarto at nagpapatugtog ng mga kanta. Sinabi niya na maganda rin na makatikim ako ng gala at araw. Sumunod ako sa gusto niya kahit na sa totoo lang ay hindi ako komportable. Lalo na't dinadala niya ako madalas sa mga mamahaling lugar na hindi ko nakasanayan sa piling ni Nanay Elena. Naumay ako sa puro ganong klaseng gala, kaya naman nanibago ako nang bigla niya akong dalhin sa isang tiyangge. Hindi ko naisip na kahit kailan na nagpupunta pala ito ng tiyangge dahil sa paraan nito ng paggasta. Yana, tignan mo tong blouse. Maganda ba? Maganda naman po. Bagay ba sa akin? Paborito ko kasi yung blue kasi bagay sa akin. Sure po ba kayo na isusuot niyo yan? At bakit naman hindi? Eh kasi po, hindi naman ganitong mga klase ng damit yung meron sa cabinet niyo eh. Ha? Paanong hindi ganito? Yung mumurahin, yung galing Tiangge. Ganun ba ang tingin mo sa akin? Allergic sa mumurahin? Hindi naman po, pero kung doon kayo sanay sa mahal. Hindi siguro nakwento sa'yo ng Nanay Elena mo, no? Nakwento po ang ano. Nung tumira ko kay Ninang Elena, wala akong kahit na anong dala. Tiangge ang pinuntahan namin noon para may maisuot naman ako, lalo sa pagbubuntis ko sa'yo. Hindi ko kinakahiya na lahat ng ginamit ko noon puro mura at hindi pa maganda ang tahi. Eh nakatulong naman yung mga damit na yon para maprotektahan ka rin habang nasa tiyan kita. Hindi po nakwento yan ni Nanay Elena. Siguro hindi rin niya nasabi sa'yo na habang pinagbubuntis kita, rumakit ako bilang taga-order ng mga bulto-bultong damit sa Taytay para dun sa amo kong Koreano. Hindi rin po. Nagtrabaho ako noon, kahit pinagbabawalan na ako ni Ninang Elena, kasi baka makasama raw sa ating dalawa. Namilit ako na kaya ko kasi kaya ko naman eh. Tsaka iniipon ko kasi yun para may maiwan naman akong pera kay Ninang Elena kapag, alam mo na. Kapag iniwan niyo na ako sa kanya. Oo. Alam ko namang hindi biro yung gagastusin ni Ninang Elena kapag lumabas ka na, kaya ayun. Pinaghandaan ko kahit konti. Nakatulong naman sana sa kanya. Thank you po. Ay, ano bang thank you dyan? Responsibilidad ko yun bilang nanay mo, no? Kahit yun man lang yung maiambag ko sa'yo. Kahit yung mga unang damit at gatas lang ang kayanin ng binigay ko, sana kahit papano nakatulong sa'yo. Alam mo yung mga unang damit na binili ko sa Tiangge? Andun pa rin sa akin. Hindi ko lang magamit kasi syempre pangbuntis yun. Pero tinago ko yun. Remembrance bilang minsan naging ina ako. Ina pa rin naman po kayo ngayon. Para kasing nakakahiyang tawagin akong nanay eh. Nagpabaya ako sa'yo noon. Hindi kita inalagaan tulad ng inaasahan ng iba. May nag-alaga naman po sa akin. Si Ninang Elena. Kaya nga buong buhay akong magpapasalamat sa kanya dahil binuhay ka niya. Buong buhay ang utang na loob ko dahil hindi niya ako tinanggihan nung inabot kita sa kanya. Kung bibili niyo po yung blouse na yan, bilhan niyo na rin ako nung kagaya niyan. Oh, sure ka bang nagsusuot ka ng ganito? Hindi nga kita makitang nakasuot ng kita ang braso eh. Ito pa kaya? Kailangan ko na pong masanay sa mga hindi ko nakagisnan. Bigyan niyo ako ng chance, baka kasi pwede naman po. O sige, terno tayo ha. Ate, isang extra small naman ito. Tsaka bigyan mo ako ng konting discount ha. Bibili ako ng marami. Salamat. Habang tumatagal noon ang pagsasama namin ni Nanay Milet ay mas nauunawaan ko na siya lalo. Marami akong nalaman sa kanya na naging dahilan para mas lalo ko siyang respetuhin. Hindi lang bilang isang ina kundi bilang isang tao.
Aminado naman akong nasasanay na akong kasama siya noon pero hindi pa rin matanggal sa isipan at puso ko si Nanay Elena. Palihim ko siyang kinukumusta. Hindi naman ako pinagbabawalan ni Nanay Milet pero naisip ko kasi na baka magselos ito kapag nagpatuloy pa rin ako sa paglapit kay Nanay Elena. Hindi ko masabi-sabi noon kay Nanay Milet na sobrang nami-miss ko na si Nanay Elena. Mula nang hinatid niya ako pabalik sa kondo, noong naglayas ako ay hindi na siya muling nakasama pa. Sinabi ni Nanay Elena na mas makakabuti kung ituon ko na lamang lahat ng oras ko kay Nanay Milet para magkakilala pa kami. Ginawa ko naman pero naramdaman kong may kulang sa pagkatao ko. Hindi ko maintindihan kung bakit nakaka-feel pa rin ako ng kakulangan nasa akin na ang totoo kong ina. At nasa akin na ang buong katotohanan sa pagkatao ko. Ito ang dahilan kung bakit madalas akong nahuhuli noon na nakatulala ni Nanay Milet. Oh, nakatulala ka na naman dyan. Pang-ilan mo na yan ngayong araw, ha? Makikiupo ang Nanay Milet, ha? Sige po. Anak, kung may problema ka man, magsabi ka lang, ha? Nandito ako, makikinig lagi. Salamat po. Ay, oo pala. Kailan ka pwede para magpa-schedule sa pagpapagawa ng passport mo? Passport? Oo, gagamitin mong pamalengke. Passport! Para makasama ka na sa akin mag-travel sa ibang bansa. Isasama niyo po ako? Aba, oo naman. Alam nga namang iwang kita rito. Ano, kailan ka nga pwede? Pwede po ako bukas pagkatapos ng klase ko. Half day lang po kami bukas eh. O sige, bukas. Ayusin ko schedule natin, ha? Makakapunta na ako sa ibang bansa. Kahit anong bansa pwede nating puntahan. Kahit saan mo gusto, akong bahala sa'yo. Pwede po bang sa Vietnam tayo unang pumunta? Ayaw mo ba sa Amerika muna? Para first travel abroad mo, bongga na agad. Kasi po lagi nakukwento ni Nanay Elena yung best friend niya na nakatira doon sa Vietnam. Matagal na raw pong hindi umuwi ng Pinas. Sabi niya nun sa akin kapag may pera na kami, pupuntahan namin yung best friend niya doon. Alam mo ba kung saan sa Vietnam? Opo! Nakasulat po sa notebook ni Nanay Elena yung address at yung direksyon papunta sa bahay ng best friend niya. Naku Nanay Milet, kung alam niyo lang po kung gaano kagusto ni Nanay Elena na makapunta ng Vietnam. Teka ha, ikaw lang muna sana ang isasama ko kasi hindi pa kaya yung tatlo tayo eh. Kaya niyo nga po akong dalhin sa Amerika eh, yung sa Vietnam pa kaya? Baka mas malaki pa po yung gastusin niyo pa Amerika sa ating dalawa kaysa sa Vietnam na tayong tatlo yung magkakasama. Oo naman, pero kasi gusto ko sanang unang punta mo ng ibang bansa. Ako lang ang kasama mo. Para may first naman ako sa buhay mo. Hindi po pwedeng sumama si Nanay Elena. Pwede naman sa susunod na travel natin. Pero gusto ko rin po sana siyang maisama sa ibang bansa, lalo na po sa Vietnam. Nakalista po yun sa mga pangarap ko eh. Ano pa ba yung ibang pangarap mo? Pangarap ko po na makapagtapos ng abogasya. Uy, maganda yan! Bakit naman gusto mo maging abogado? Para po may pagtanggol ko si Nanay Elena tuwing may mga aapi sa kanya. Ididemanda namin lahat ng naninira sa kanya. Yun po yung usapan namin nung 8 years old pa lang po ako eh. Bukod doon, ano pa? Pangarap ko pa? Gusto ko rin po na maiahon si Nanay Elena sa hirap. Yung may pagpatayo ko siya ng grocery store kasi yun po yung pangarap niyang negosyo eh. Nasabi nga niya yan sa akin dati. Ay nako, yan po ang lagi niyang pinagdarasal tuwing nagagawi kami sa Baclaran Church. Grabe, ang lakas pa ng boses niya habang pinagdarasal na magkaroon siya ng isang maliit na grocery store. Lagi ba kayong nagsisimba? Tuwing first Friday po ng buwan, lagi po talaga. Walang mintis yun. Tuwing Sunday naman po kapag may nadadaanan kaming simbahan o kapilya, nagdarasal na rin kami. Lagi ba kayong lumalabas tuwing linggo? Ay opo, doon lang po kasi ako madalas bakante from school eh. Gustong-gusto rin kasi ni Nanay Elena na namamasyal kasama ako, kahit nga puro lakad lang kami eh. Sumasakit na ang rayuman niya pero sige pa rin sa lakad kasi alam po niya na gustong-gusto ko talagang maglakad. Tapos ano pa? Pangarap pa rin po ba? Hindi, yung
Yung ginagawa niyong bonding ni Ninang Elena. Bago po kasi gumabi ng linggo, kailangan andun na kami sa paborito naming mamihan. Malapit lang po sa bahay yon. Doon na po kami kumakain ng hapunan para hindi na po magluto si Nanay Elena. Hindi ba kayo nagsasawa? Puro kayo mami tuwing linggo? Hindi naman po, masarap naman kasi yung mami eh. Tsaka po kapag kasabay niyo talagang kumain si Nanay Elena, kahit lupa pa yan, mapapasarap at napaparami kayo ng kain. Namimiss mo na siya, no? Po? Ang Ninang Elena, namimiss mo na ba? Okay naman po. Kahit sa sandaling panahon lang kita nakasama, alam ko kung kailan ka nagsisinungaling. Magagalit po ba kayo kung sabihin ko pong oo? Uy, bakit naman ako magagalit? Normal lang na mamiss mo ang isang taong importante sa'yo. Sorry po Hindi mo kailangan mag-sorry. Naiintindihan ko. Matagal ko na rin po kasi siyang hindi nakakasama eh. Alam ko. Namimiss ko po siya lagi. Lagi-lagi po. At alam kong ganun din siya sa'yo. Nay Milet? Ano yun? Wala po. Hindi nga ako nagkamaling kay Ninang Elena kita binigay. Alam kong mamahalin ka niya at mamahalin mo siya. Mag-empake ka na. Po? Ibabalik na kita sa totoong naging ina sa'yo. Hindi ko po kayo maintindihan. Hindi man kita nakasama ng sobrang tagal, nanay mo pa rin ako. At ramdam ko kung saan ka totoong masaya. Masaya naman po ako dito. Pero hindi gaya ng saya na nararamdaman mo tuwing kasama ang Nanay Elena mo. Ano pong gusto niyong gawin ko? Ang gusto ko, umuwi ka na kay Nanay Elena mo. At sabihin mong salamat. Salamat mula sa akin. Alam niya na yon. Alam na niya kung para saan yun. Nang araw ding yon ay bumalik na ako sa piling ni Nanay Elena. Hindi na ako hinatid pa ni Nanay Milet at nagdahilan nito na masakit daw ang tiyan niya. Pero ramdam kong ayaw niya lang makitang muli akong mawawalay sa kanya. Nang dumating ako sa bahay ni Nanay Elena ay nagtaka man ito'y nagawa pa rin niya akong yakapin. Dala na rin marahil ng sobrang pangungulila sa akin. Niyakap niya ako pabalik at sinabi lahat ng nangyari, lalong-lalo na ang pasasalamat ni Nanay Milet sa kanya. Pumasok na ako sa loob ng bahay at para bang sa isang iglap ay bumalik ulit sa tama ang ikot ng buhay ko. Hindi na ako muling tumira pa kay Nanay Milet pero dumadalaw pa rin ako sa kanya. Lumalabas pa rin kaming dalawa at madalas kasama nga si Nanay Elena. Mas naging doble ang saya ko dahil may dalawa akong nanay na nagpapakita ng pagmamahal sa akin. Hindi ko na naramdaman pa kahit kailan na may kulang pa sa buhay ko dahil sobrang busog na ako at kontento sa inaabot ng dalawa kong ina, Papa Dudut. Hindi ko narinig na humingi ng sorry si Nanay Milet sa akin dahil sa pagpapaampon nito at ayos lang yon. Na-realize kong hindi niya kailangang humingi ng tawa dahil una ay nagipit siya sa sitwasyon niya. At pangalawa ay napunta naman ako kay Nanay Elena na nagmahal sa akin ng higit sa sarili nitong buhay. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking liham. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Yana. Marami marahil sa atin ang hindi makakaramdam ng buo sila dahil sa mga bagay na hindi naibigay sa kanila o sa mga katanungang hindi nasagot para sa kanila. Marami ang naghahanap ng kukumpleto sa kanila sa kung saan-saan pero hindi nila alam. Nasa harapan lang nila ang totoong gagawa noon para sa kanila. Mga kapuso, subukan mong buksan ang iyong mga mata kung pakiramdam mo ay may kulang pa. Baka ang inakala mong wala ay meron pala. Baka ang inakala mong hindi buo ay kumpleto naman pala. Nasa pagmamasid lang sa paligid at sa sarili mo ang solusyon para malaman mong matagal ka ng buo. Hanggang sa muli, ako po ang inyong Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa.
dito sa Barangay Love Stories number 1. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Forever. Forever. Forever! Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio.